Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, January 15, 2026. Ang laki ng foreigner 1.32 billion. Ayan, nag-aagawan sila ngayon dito sa PSE market. So dahil diyan, malapit na tayo sa resistance 6,500 level. Nag-expect ako ng ng pullback dito sa 6.4, 'di ba? Dalawang araw tayo mapula. Pero malakas talaga. Ayan, binomba kasi ng foreigners. So nag-close tayo, malakas siya 1.53%. Kasi yung mga holding stocks at saka properties natin, maganda yung galawan nila. Ayun. Yung mining medyo nag-pullback siya eh. Nag-drop yung index ng mining ng more than 1%. Pero sa global market, okay naman yung yung price ng gold. So baka may balik siya for tomorrow's trading natin. Hopefully hindi bull trap yung yung spike natin na to. Kasi may tendency nga naman na mag-breakout sa 6.5 dahil nandiyan po yung mga foreigners sa market natin. Ayan. So marami ulit pumitik. So lahat ng pag-uusapan natin actually mga berde, pati si Plus, nag-up siya ngayon ng 4%. Okay? So sa global market, yung galawan natin, US stocks is sideways lang siya. Pero ngayon yung futures, medyo okay na naman siya. So hopefully maganda para maambunan si Philippine market. So Europe, okay siya. And then hindi ko napansin yung Asia, pero alam ko kanina umaga, majority ng Asia is okay din siya. Tapos yung crypto natin, ayan, humahataw si Bitcoin, nasa 96K ulit siya, lakas. So hopefully sumunod yung alaga natin ng si Sol, nag-steady lang siya sa 145. Okay, so balik tayo dito. So nanguna si Certec, ewan ko kung napansin mo yung galaw niya from the past 2 days, may volume pala tong si Tech. So nag-ipon siya and then ngayon, binomba. Yung mga binomba kahapon na si Home at saka si Oldie, nung sumilip ako kanina, bagong pre-close yun eh. So mapula, nag-drop naman sila. So ito naman si Tech yung binomba. So nag-up siya, meron siya net foreign buy na 23K. Tapos si Web, may news yan eh. Good news, yung parang good news yung nabasa ko eh. So nag-up siya ng 8.92%. So maganda yung galaw niya. And meron siyang 8.03 million na net foreign buy. Si Plus, yung alaga natin, ayan, bumabalik na. Balikan na. 4.59%. Nabuworry ako dito kasi parang siya, di ba? Sabi ko ako magre-review ng blue chips. Baka si Robinson ang bumalik. Okay, so hopefully makabalik to. 4.59%. And meron siya 8 million net foreign buy. Tapos si Ayala Corporation, ilang araw na rin pala to na gumagalaw. So ngayon talagang binomba din siya. So sa blue chips mataas na yung yung 4%, 4.13% and meron siyang 504.56 million net foreign buy. Ayan, nagbabalikan na sila. So kailan kaya yung iba ng mga alaga natin. Nickel, so representative na mining stocks market naman to, nag-up siya ng 3.35%, so 17 million net foreign buy. Tapos si BSC, so may mga small caps ulit tayo of 8.06% and 232K net foreign buy. So more than, tama ba? 4 billion na. 3 billion na sinasabi ko kapon eh. So ngayon, another 1.3. So 4 billion na. Ayan, nakabalik na po yung mga foreigners sa market. Hopefully, mas marami pang gumalaw. So disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagawin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Kasi meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para update ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, um, pwede ka mag-join dito sa trading community natin. Okay? Diyan po yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Hopefully, mas maganda na yung views natin. Company reviews, mga profit or loss sa market, sample trades lang, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market po natin. Okay? Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. Social media, Facebook account para updated sa mga posts or Facebook page. So, mas maganda na mag-review ngayon kasi umakit yung mga alaga natin. Bodega Peak, yung mga articles natin, and sa Twitter, silip tayo ng konti. So, tignan natin pinaka-summary muna ng market. At makikita natin dito, nag-pullback nga po si mining. Siya lang mapula ngayon. No? So, sina PX, APX yata to nag-drop.
LC, yung nakita ko, OGP. So, nag-drop siya, negative 1.02%. So, ang umataw ngayon, si services, umataw ulit pala si ICT, no? 2.02% at saka properties, 1.54. Malakas din yung finance, 1.45%. Ayan. 1% yung holdings natin. So, 1.3 billion net foreign buy. Ayan na, saya na. Andiyan na sila. So, yung pinaka-closing natin sa big caps, ang pinakamalakas si Plus, 4.59%, tapos si AC, 4.13%, Nickel, 3%, ICT, 3% din siya, SMPH, 2.78%, GTCAP, 2.61%. So, medyo madami yung mga gumalaw. Ayan. So, ito yung ibang losers natin. So, meron pa tayong isang summary dito. So, ito yung pinaka news ni PhilWeb. So, enters to strategic partnership with Han Casino. Ayan. So, mukhang sasambulat na naman si Web. PhilWeb value source to 10 billion as it teams up with Han Casino for online gambling. Ayan. Si Plus, hindi ko na naririnig sa online gambling. So, ito yung pinaka-galaw ng blue chips. So, ito yung mga nabasa natin kanina. China Bank, bumalik ko. 2.8%. So, namula pala malit lang. May namula pero mga 1% lang. GGS 1.34, PLDT 1.32, SEC negative 1.16%. Okay? So, SurePass, ewan ko kung catalyst to, approves issuance and listing of 100 million shares to PPAR Management and Holdings Corporation. So, may nag-invest, no? Okay, so Ayala Corporation net income attributed to parent surged by 96%. Okay, so yan na yun siguro. For the quarter and 36% year to date. Yan. Nagbabalik na yung earnings sa mga companies. So PhilWeb, tingin natin bukas yan, baka pumitik pa. 8% naman siya ngayon eh. PhilWeb, Han Casino, siya pa rin. Gold and copper, nag-decline kanina pero okay pa rin naman yung gold price. So ito yung first half. Wala masyadong movers ng first half, no? Sideways lang yung market natin. So SPNEC confirm Solar Philippines Power Project Holdings is a stockholder of the firm. Kasi si Solar Philippines ito yung direkta na di ba? Na nabigyan ng penalty. Pero very unusual naman, parang may halong politics kasi 24 billion, di ba? So, very, very abnormal naman na penalty yun. SPNEC is in discussion with Department of Energy on a said force majeure claim and intense request for reconsideration. So, clarified they are not Solar Philippines, but they received notice of termination for Santa Rosa service contract. Okay, meron din siyang nag-close, no? Rather termination ng contract. Okay, medyo magulo ngayon si SPNEC. Converge has passes broadband. Ayan, si Leandro, medyo mainit. PHA filed case against Select Group. Property, umakyat kanina umaga. So, SPNEC pa rin. Share buyback, Fruit, BRN, at saka si Meg. Tapos, Emirates. And then, yung ating closing kahapon is medyo mapula po siya. Okay? So, anyway, wala masyadong negative news dito sa markets natin. Ayan. Patalasas po ulit yung ating patron, yung mga student guide sa trading po sa Philippine markets. Sali ka lang po dito. Okay? So, tingin tayo dito sa PSE market. Actually, ako personally, nag-expect na ako ng pullback. Pero, diretso pa rin yung index natin. Napagayata akong TP sa ibang alaga natin. Okay, so, on the way na siya dito sa 6.5. So, tingnan natin. Kasi may volume na yung may volume yung foreigner. So, may chance. Di ba? Kailangan overbought na kasi. So, ayan. Titake ka ba ng risk during this time? Dapat talaga pag bumabagsak, bumibili ka sa blue chips. No? Kasi bumabalik din naman pagdating ng panahon. So, yun lang. Ang tagal kasi neto. 6 months bago nag-recover. Okay? So, overbought, RSI 74. MACD, okay din po siya. And malakas tayo ngayon, 1.5%. Okay? So, yung mga movers natin, may volume na lang. Ang titignan ko, Sirtec. So, ito, yung last few days niya, may volume siya. So, ngayon, pinitik na. Ito, laki ng pwede niyang balikan, no? Kapag binomba ng volume to.
Tapos si Web, 8.92%. Mukhang may breakout to ah. Tapos si BSC, 8% din siya. So pag-usapan natin yan. BHI, 5%. Dahil pumipitik, di ba? PHA, pumitik na rin, 4%. Kulang nga lang sa volume. Plus, 4%. Ewan ko kung ito na ba. Yung galaw ni Plus na inantay natin. Tapos si Ayala, 4% nga po siya. So pa yung iba. Sina Nickel yung nasa listahan ko eh. Ayan, Nickel, 3.5%. Breakout pala siya. Tapos si ABA, 3%. ICT, 3%. SMPH, hindi ko pa nakita ng breakout, 2.78. Tapos si GT Cap, 2.61%. Okay? So marami, marami. FNI, nag-up din siya. Okay. So medyo bumalik siya ng konti. Tapos sa loser, si BLL, 6%. Okay. May ex-date pala niya. Laki naman, 10% yung binigay niya. Panalo pa rin. Tapos may volume, CHP, minus 4%. Oldie, ayan, binumayan si Oldie, minus 4%. Okay pa rin kasi 40%. Ito ba yung 40% o 30% kahapon? Tapos si APX, minus 2.9. Hindi man ganun kalalaki. O GP, nag-drop pala siya, 2.5%. Robinson, nag-drop din, minus 2.5%. Okay? So, yun po yung mga movers ng market, losers at saka winners. Nasaan na yung support ko? Wala yung drawing ko eh. So, sinundan ba niya o nagbe-breakout na? Okay. So, tingnan natin. Malay mo, breakout si index natin. Okay. So, ganyan po yung tingin natin sa kanya. Tingin tayo ng konti sa global markets. So, based dito sa galawan, S&P Futures, so up siya ngayon, 0.33. Dow Futures, 39, rather 0.08%. Nasdaq, 0.73%. Okay? So, mukhang maganda mamaya. Europe, mix. Tapos sa Asia markets, majorities, okay pa rin siya. Okay? So, dito naman sa crypto, based dito sa nakita natin, lakas ng Bitcoin, di ba? 96K si Bitcoin, 3.3K si Ethereum, 939 si BNB, so up yan. Yung alaga natin, hindi gumagalaw. 145, tapos si Dodge, 0.14. Pero majority is verde pa rin naman dito sa cryptos. Okay, so balik tayo dito sa index and quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Certec. So, merong mga accumulation na siya from the past few days. Laki pala ng volume niya dito pero hindi siya umakyat. So ngayon, meron siya kahit paano. So 3 million na trading volume, wala siya masyadong foreigners. So nag-close siya 0.84 and lakas no, 12%. Noong umaga hindi to mababa lang to noong umaga eh. So anong oras kaya binomba to? Okay, 9:30 sa opening pa lang umakyat na pala tong si Certec natin. So pero hindi siya masyadong obvious, no? Mga 3% lang siya nung umaga. Ayan. Congrats doon sa mga naka-timing sa kanya. So, medyo kabado din ako dito kay Tech kung papasukin ko to from the past few days kasi, di ba, alam naman natin medyo mahina. Anyway, nag-breakout siya. So, good. So, tinitest niya yung mga previous na resistance natin. So, pinaka-best case scenario nga natin is i-fill natin tong gap na to para kay tech natin. Pagdating, overbought siya, okay. So, medyo overbought yung stocks natin. Ayan. Nagkamali na. Nabura ko na yung saglit. Refresh ko lang Kamali tayo ng ng pindot. So, yun nga itong si Tech. So, parang gano'n no, maghahunting ka talaga ngayon ng mga ng mga stocks na na maganda yung yung accumulation ng ng volume kasi pinapasok na ito ng mga foreigners so madaling pitikin yung mga alaga natin. Okay? So hopefully nakakabawi na yung port mo. So nakikita ko na nagbe-verde na yung mga ilang alaga ko. So meron siyang gap dito na pwedeng akyatin kasi. Okay? So yun na lang pinaka-support natin dito. Watch out na lang kasi overbought din. Baka TP Friday mangyari sa mga stocks natin. So RSI 79. So, sino pa kayo mga stocks yung maganda yung trend ng indicator. Okay yung RSI at saka MACD formation. Okay?
So, tech, yun ang una. Next, si Web. May partnership siya kay Han Casino para daw sa kanyang online gambling. Ayan. So, based dito sa galaw niya, bullish nga si bullish si PhilWeb natin. Lalo na, may volume siya ngayon. No? So, overbought na rin. Ala, puro overbought tayo. 74 yung RSI, overbought. Tapos yung MACD formation natin is packet. Gumaganda rin yung kanyang galawan. Ayan. So, ito yung channel niya. So, kung yan susundan natin. So, potential 8.5 kung pipitigin na naman tong si Web. So, na-close siya 7.08, 8.92%. So, maganda yung sipa. Tapos, bullish pa masyado. Ayan. Pwede naman i-adjust para makita natin yung niya. Ayan, 8 pesos. Negative 8.03 million net foreign sell. Next, si Plus. Mabuhay na kaya to kasabay ni Web. So wala na tayong naririnig na balita. So hindi natin masyadong ma-appreciate yung galaw niya kasi nga nandito lang siya sa pinakailalim. So 14 pa rin yung pinaka-support natin and so nasa bear side pa rin si hindi pa nakakawala sa downtrend C+. Ayan, ayoko munang isipin na bubwelta na to. Kailangan natin breakout bukas para makabawi yung price action. Mahuhuli si Plus, di ba? Kasi nasa oversold na yung mga blue chips. So, nag-close siya 16.4, 4.59% up and 8 million net foreign buy. Kulang sa catalyst eh. Next, AC. So, akalain po naman, ang laki na ng ginalaw ni AC. Matagal, pero nagre-recover siya. No? Ayun, no? 27% up na siya simula dito sa pinaka-bottom area. So, tendency is mag-breakout and then bumalik tayo dito sa trading range na to. So, malapit, ito yung pinakamalapit na resistance eh. So, nasa 548. Ayan. Hopefully, hindi magbuhos ng sabay-sabay ito mga to. Ayan. Meron siyang bomba eh. So, baka protektahan si Ayala. Overbought na nga pala. 75 overbought. Okay. Tapos, okay naman yung niya. RSI at saka MACD formation. Okay? So, 541.5, 4.13% up. Ito, malaki. 500 million net foreign buy. So, kung ito mga galaw niya na to, wala masyadong foreigner si AC. Ngayon lang siya nagkaroon ng ganyan kalakas. So, baka meron pang breakout. Okay? Next, nickel. So, para sa mga minero natin, okay naman Bakit profit taking APX yata profit taking, CPX, profit taking, OGP, profit taking, LC, profit taking. Ayan. So, kung medyo huli ka talaga sa paghabol, ayan. So, sasaluhin natin yung niyan, yung mga winners na. Ito, ewan ko kung sagad na rin to si nickel natin. So, bullish yung galaw niya, breakout yata, Yun, sakto malapit sa resistance dito. 5 pesos. Ayun, sakto. Meron dito 5 pesos na pinaka-resistance. Ayan. So, biggest yung channel niya. Okay. So, overbought na rin. Lahat ng stocks yata na gumalaw na. Nag-overbought na. So, worry natin. Sabay-sabay na nag-overbought. Ayan. Sabay-sabay din na magpa-profit taking yung mga winners na. Okay. So, maganda yung mga indicators. So, nag-close 4.63 up na 3.35%. Tapos, meron siyang 17 million na net foreign buy. And then, so yung ibang mga gumagalaw, BSC. So ayan, may ugali mag-spike si BSC. Hopefully makahabol siya diyan. Masyadong mataas yata. Dito muna tayo. Ayan, baka ma-hype tayo. So 0.1454. Ano ba to? Okay, sige. Lagyan natin ng trend lines para sa support channel natin. Pero ang ugali niya mag-spike. Ayan. Tapos unahan na lang kung sino maiwan. Ayan. So 69, malapit na rin siya sa overbought. So bullish yung mga indicators natin. Okay yung RSI and then okay din yung MACD niya. Okay? So tandaan nyo, spike lang si BSC. So nag-close siya at 0.1348% up and 232K net foreign buy. Okay? So maganda pa rin. Yung galaw ng index natin, hindi ko na ini-expect na mag-breakout dito sa 6.5 bago mag-pullback si PSE pero
based sa movement ng pasok ng foreigners dito sa market natin, papasok pa lang sila. Ayan, 4 billion pa lang yung pumapasok dito sa market. Kaya lang, historically, syempre, pag overbought yung stocks natin, nagpa-profit taking nga siya dito. Ayan. So, meron siyang profit taking. Okay? So, makita nyo din naman halos lahat ng stocks. Sobrang taas na sa RSI levels natin. Okay, so yun lang muna. Meron pa tayong sa trading day bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Pic, Twitter, and Patreon. Sa mga sunod guide, saling lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.